Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga nagawang kasalanan upang tayo ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, niloob mo ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat, upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Ipagkaloob mong amin nawang makamtan ang pagpapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ng mahihina. Tuwing umagay, nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din nang lorhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit at Siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mga ngahas bang maghabla sa akin? Magharap kami sa hukuman at ilahad ang kanyang bintang. Ang Panginoon mismo ang magtatanggol sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan, poon, ako iyong dinggin, sa panahong iyong ibigin. Poon, ako'y iyong dinggin, sa panahong iyong ibigin. Dahilan sa iyo ako'y inaglahi, napahiyang lubos sa pagkaunsiyamin. Sa mga kapatid, parang ako'y iba, kasambahay ko na'y di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding-matindi sa kalooban ko, sa akin bumagsak paghamak sa iyo. Poon,
ako iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Kaya naman ako'y wala nang magawa. Ang inasahan kong habag ay nawala. Ni walang umaliw sa buhay kong aba. Sa halip na pagkain nang ako'y magutom, ang dulot sa akin mabagsik na lason. Suka at di tubig ang ipinainom. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Pupurihin ng Diyos aking aawitan. Dadakilain ko't pasasalamatan. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan. Lingkod ng bilanggoy, di nalilimutan. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Hari naming Jesucristo. Ang pagdamay mo sa tao ay talagang patatao na kami minamahal mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon din ay binilangan nila siya ng 30 salaping pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Lumapit kay Jesus sa mga alagad at nagtanong, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa?" Sumagot siya, "Pumunta kayo sa lungsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kanyang ganito ang ipinasasabi ng guro, malapit na ang aking oras. Ako at ang mga alagad ko'y sa bahay mo kakain ng hapunang Pampaskwa." Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Nang gabing yaon, dumulog sa hapag si Jesus kasama ang 12 alagad. Samantalang sila'y kumakain, nangusap si Jesus, "Sinasabi ko, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin." Nanlumo ang mga alagad at isa't isa'y nagtanong sa kanya, "Ako po ba, Panginoon?" Sumagot siya, "Ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa aba na magkakanulo sa kanya, mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyon." Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, "Guro, ako po ba?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat and welcome sa National Shrine and Parish of St. Padre Pio. Meron po tayong sinasabi, walang personalan, purely business lamang. Noong 2004, sa loob po ng Harvard University, nagsimula sa pangarap ng 2 magkaibigan ang isa sa magiging pinakagamit nating application sa ating mga cellphones. Sa expertise ni Mark Zuckerberg at suporta ni Eduardo Saverin, nabuo ang paglaon ay naging Facebook. Pero nung lumipat sila sa Silicon Valley, nasubok ang pagkakaibigan ni Mark at Eduardo.
Sa paniniwala ni Mark na hindi na nakakatulong si Eduardo sa Facebook, gumawa siya ng paraan para siya'y maalis. Kaya binabaan niya yung company shares ni Eduardo mula 34% hanggang naging 0.03%. Napakaliit. Natural, bilang kasama ni Mark nung itatag ito, nagsampa si Eduardo ng kaso laban sa kanyang kaibigan. At sa huli, bagamat nanalo si Eduardo at siya'y nanatili bilang co-founder ng Facebook, ngunit ang kanilang pagkakaibigan ay hindi na mulit nanumbalik tulad ng dati. And currently, si Mark Zuckerberg ay may net worth ng $170 billion. Si Eduardo naman, $29.9 billion. Pero ating tatanungin, no? Sa dami ng perang ito, sa kanilang net worth it bang isakripisyo yung pagkakaibigan? At siguro sa harap ng ganong kalaking pera, ang ilan siguro sa atin ay mapapasagot, abay oo naman. Kung dahil dito ay maipupundar ko ang aking pangarap, ang aking pamilya, masisecure ko ang aking future, ano ba ang isang tao para makamit ito? Hindi lang naman siya ang tao sa aking buhay, hindi po ba? People come and go. May aalis, may dadating, bahagi yan ng buhay. No? But it gives us a dangerous precedent and mentality. Na ano po yun? Na ang tao pala ay may presyo. Kapag hindi ka na nakakatulong sa akin o wala ka ng pakinabang sa akin, eh pwede ka nang mawala sa buhay ko. Pwede na kitang i-let go. At kung mayroon taong mas may halaga, mas talented, mas generous, mas may naibibigay sa akin, no? Hindi lang financially, no? Emotionally, no? Maaari nating sunugin ang ugnayan na ito. Sa business world at sa trabaho, natural po ang ganitong kalakaran. No? Kapag hindi ka nakakapag-deliver at may taong may mapagbibigay, natural na may maaalis at mawawala. Ngunit pagdating sa ating buhay, ang halaga ng isang tao ay hindi natin pwedeng masukat sa kung gaano ba siya may pakinabang sa akin. At ang kwento ni Judas sa mabuting balita ay isang malagim na paalala na maaari ding ang Panginoon ay maging biktima ng walang personalan, business lamang. Para kay Judas, ang presyo lang pala ng kanyang Panginoon at kaibigan ay 30 pirasong pilak. At sa isang Judas mag-isip, maaaring tumbasan ang Diyos o ang tao, ang ating kapwa, ng mga bagay na may mas mababa na presyo. At ilang beses ba din natin ipinagpalit ang Diyos sa mga bagay na tingin natin ay mas mahalaga? Kaysa magsimba ng linggo, ay okay, magbakasyon muna. Kaysa magdasal, ay mag-relax muna ako at manood ng mga videos sa TikTok o sa YouTube. Kaysa gawin ko kung ano ang iniuutos ng Diyos, ay yun na lamang sa tingin ko'y pakiramdam ko ay tama. At doon madaming nahuhulog. Kaya madaming nangangaliwa, nagsisinungaling, nagmumura, may awayan, at iba pa. Dahil nung time na iyon, no, feeling natin, ito ang pinaka makakatulong sa akin. Ito ang magbibigay sa akin ng kasiyahan at kapayapaan sa aking buhay. No? Feeling mo lang naman yun. But looking at the grander scheme of things, gusto pa talaga natin ipagpalit ng kaunting sarap at ginhawa para sa buhay na walang hanggan? Ipagpapalit ba natin ang halaga ng langit
no? Para sa buhay dito. Ang halaga ba ng langit para sa atin ay masyadong malabo at mas exciting sa akin ang kasarapan ng buhay dito sa lupa. Worth it nga ba ang kasalanan para sa kaligtasan? Are creatures of more value than the Creator? At doon mga kapatid, makikita natin gaano pa rin kabuti ang Diyos. No? Sa ating National Shrine, tayo po'y patuloy na meron po tayong mga confessions. No? Doon po sa Divine Mercy. Ano ho? At doon natin makikita na kung gaano ang Diyos kamaawain at kay buti. No? Tayo na ipinagpalit siya sa mga mas mababang bagay, handa niya pa rin bilhin muli tayo, sabihin natin, mula sa ating pagkakasala. No? Na para sa Kanya, tayo ay mas mahalaga kaysa sa kasalanan na ating ginawa. Mas handa siyang magpatawad, no? Kaysa rumesbak, no? Sa ating pagbenta sa Kanya. And this calls us, my dear brothers and sisters, no? Don't sell the Lord for lesser things. Huwag natin siya ibenta para sa mas maliit, mas makamundong mga bagay. At baka yun ang maging pinaka masama business decision na pwede nating gawin sa ating buhay. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain at gawin mo ang pagganap namin sa kasalukuyan sa pagpapakasakit ng iyong anak ay magdulot sa amin ng katapatang wagas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Nababanaagan na namin ang pagdiriwang sa kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Manulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang na loob ng katapatan at magaganap na ang pag-alala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kay isa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Manalangin
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kay isa ni Leon na aming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kay isa na mahal Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Mapasabi ng
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayos sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo, At sumayin niyo rin. magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-ahalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari na Archdiocese na Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. For you, Lord, my God, I want the sun. For you, I thirst. Long for you, O Lord, my God. Without you, I am without life. Long for you, O Lord, my God. I want the sun. For you, I thirst. Long for you, O Lord, my God. Without you, I am without life. Without you, I am without life. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming pagmahal, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak, na sa pagdiribong na ito ay siyang nagaganap. Ipagkaloob mong kami makapanalig ng wagas sa kaloob mo sa aming buhay na walang wakas. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po natin dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrolcina, mongheng banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin na isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Kalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo na langis mula sa puno na olibo na binasbasa ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway, magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo,
Inaanyaya ng lahat na nagnanais maging kasapi ng Kofradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ikaapat, ngayong araw, Miyerkules Santo, at sa mga susunod na araw ng Semana Santa, mayroon tayong maghapong pagpapakumpisal simula 8 ng umaga hanggang 12, 12 ng tanghali. At sa 1 hanggang 5 ng hapon, tayo pong lahat ay inaanyayahan. 5, inaanyayahan ng lahat na makiisa at maglakbay sa daan ng krus ni Jesus sa paraan ng pagtatanghal sa pangunguna ng mga kabataan ni Santo Padre Pio ngayong araw, Miyerkules Santo sa ganap na 4 ng hapon. Halina at samahan natin si Jesus sa kanyang paglalakbay sa daan ng Kalbaryo. 6, ang prosesyon sa Biyernes Santo ay isasagawa sa mga kalsada ng Barangay San Pedro. Kaugnay po nito, pinababatid sa lahat na magiging one-way ang Barangay Road papasok ng National Shrine upang bigyan daan ang maayos na daloy ng prosesyon. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at pangunawa. 7, bukas, Huwebes Santo, gaganapin ang misa ng pagdiriwang ng huling hapunan sa 6 ng gabi. Inaanyaya ng lahat na makiisa bilang paalala sa pagmamahal at sakripisyo ng ating Panginoon. Sa mga nagnanais po mag-alay ng rosas kay Santo Padre Pio, available po ang mga rosas sa extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat. Tampulang rosas naman ay simbolo ng ating makahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Maaari po nating ialay mamaya pagkatapos ng misa. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Maaari po nating hawakan o lagay po sa ating mga upuan pag madami ang ating nais ipabendisyon. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga olyo na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos sa Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat, Salamat sa Diyos. sa Diyos.